Hello guys, sorry kung hindi ako nakakapag-upload palagi sa aking YouTube channel kasi busy ako sa Facebook. So ngayon guys, tuturuan ko kayo kung ano ba dapat gawin kapag tayo ay isang buntis. So kasi sabi ng aming kalula-lulahan, luluhan, kamamamahan, sa kamamumuhan. Charot. Kasi guys, nung buntis ako, ang pinagbabawal sa akin ay yung katulad ng umupo kung saan-saan, ganyan. So, and guys, yung mga ilang bawal yun, basta sabihin ko nila. Ang bawal sa buntis ay yung magayong, yung may bag na pag ganyan, yung may sling, ganyan. Tapos, yung umupo ng tsinelas, guma, kahoy na tadtad o kahoy na putol at saka bawal daw lakarin, bawal tumawid sa may kahoy na putol o kaya mga tumbak kasi mahihirapan daw kayo manganak or tumagilid yung anak nyo. Basta mahihirapan kayo sa panganak. And then, bawal naman po sa may hagdan, sa may door. Okay? Kumbaga kung may hagdan kayo, bawal kayong magtunganga dyan. Dapat pasok talaga kayo. Hindi kayo doon sa kasi yung anak nyo, yung ulo ng anak nyo, eh, parang labas agad o basta ganun. Tapos, naka-cord coil yung tawag dito, yung pusod ng bata, nakabaligkos dito katulad sa anak ko kasi kung saan-saan ako umupo, lalo-lalo na nung nagpo-PPS wifi ako guys. Naku! Kahit saan ako, kahit maka, maka-forest na yan, charis. Basta na signal lang, buo ako, parang text, makapag-upload, charis. Basta gayon at makakapagpunta kasi walang signal sa amin, lalong-lalo na kapag daycast. Ayun, yung meron kasi sa amin doon is wifi doon sa probinsya. Tapos, marami nagsasabi na, bawal ka dyan, bawal ka umupo sa ganyan, ganito, ganyan. Yun. Kaya, ano, tapos nung pamahiin, basta ganun. Tapos, yung, guys, pag dapat, bago ka manganak, magtuog. Kasi, di ko alam kung ano sa Tagalog yan, magpaaso ba yan, basta ganun. Tapos, bago pati sa matanda, yung buhok sa matanda, kung sino yung sinasagot-sagot mo palagi. Ayun. Um, magtutuog ko doon. Tapos, kahit saan, chinelas, lahat, guys. Ako, sinasabi ko sa mga. Pero bote naman sa akin kasi kahit nahirapan ako sa pagpanganak guys, na ipalabas ko naman siya. Ayos. Walang problema. And then, tsaka nahirapan lang talaga ako guys kasi nagbabag kasi ako ng sling bag. Yun. Kaya, nahirapan ako ito lumabas kasi sobrang laki. At saka, ang isang bawal ko guys, na para hindi lumaki yung anak mo is yung chocolate ko. Yung mga matatamis. Hindi ako naniniwala sa ice. Hindi ako kumakain. Hindi ako umiinom ng ice, soft drinks. Yung sa akin is chocolate. Para maubos ko yun sa tindahan. Kabilis. So, kaya kain ko yun guys. Hindi lang ko eh. Para padalhan siya. Tumatawa ko. Uy,
Alam mo kasi na ikaw yung pinag-uusapan dito. Oh, tapos guys, um, kapag bawal kayong dapat matulog kayo maayos. Ako kasi guys, hindi ako umiinom ng folic acid. Oo. Kasi kapag umiinom ako, hindi naman umiepekto sa akin. What usually yung yung dugo ko talaga guys. Nagba-vitamins kasi ako, folic acid yun. Folic acid, calcium, carbonate, ganun. Uh, ang ano ko doon is, umiinom ako nung nung first time ko uminom ako ng folic acid. So, tinry ko kung magkatulog ako ng maayos, so hindi. Kasi, yun nga, sabi nila dapat kailangan daw yung maraming iron para sa bata. Kasi, combine na kami nito eh. Yung iron ko, iron niya. Yung dugo niya. Parang ganun guys. Basta alam mo na yun guys, yung mga mami dyan, alam mo na. Yung mga first time mom, alamin mo na. Sarap. Um, ito siya guys, as ito kasi batang to. Sure. Ako kasi guys, hindi ako umiinom ng na folic acid kasi hindi ako nakakatulog ng maayos guys. Minsan dalawa yung inumin ko. Hanggang alas 3 ng umaga guys, gising pa ako. Hindi lang ako nag-o-online ng Facebook para di nila malaman o hindi malaman ng yan, yung natutulog guys. Hindi niya malaman na gising ako. Kasi mahalata tayo kaya yung ginawa ko is yung account niya in-online ko. Yun, hindi ko tuloy malaman kung online siya or offline. So, balik tayo guys. Kasi sabi nila, di ba, yung iron niya. So, para sa akin, kasi paano daw ng dugo yun na. So, nagpa-check up ako or punta ako ng line-in, nagpaano ako kung tumaas ba yung dugo ko kasi yung dugo ko is 90/80 talaga siya guys. Yes. Kahit anong inom ko, lang ako ng talbos, na kamuti, halos lahat yung mga mapapait yung pamparami ng dugo, ininom ko yun lahat guys. Hindi talaga guys, depende talaga yun sa kung yun yung dugo mo. Kasi sa akin kasi is 90/80. So, nakaraan is may time ngayon guys na umabot ng yung dugo ko is 80/70 or 80/60 ganun. Buntis ako nun 5, 6, 7, 8 hanggang 9. O, bumalik lang yung dugo ko ng 90/80 no 8 months to 9 months na guys. Tsaka, sabi nila, pag hindi daw tumaas yung dugo ko is nila ako i-admit sa hospital. So, sabi ko, kayanin ko. Sila. Tapos, no time na, pagkas-forward tayo sa panganganak na naman. Chiniki ulit yung yung BP ko is ganun pa din, 90/80 pa din. Okay. Mag-aanak na yan ha, sinasakit na, humihilan na, ganyan. Ano pa rin guys, di ba yung sa iba, mag-pressure na, yung dugo is tumataas na. Yung sa akin kasi steady. Nung na, tapos yung chinek up ulit ako, pang-tatlo ata yun. Ganun pa din yung dugo ko. Doon na lumaki yung, magpupush na talaga ako para lalabas guys. So, yun. Kasi tumaas yung BP ko nang nag-versa ako, namimersa ako ng palabas nito. Versa. Push. Alam niyo guys, yung sabihin mo na, hindi ko na kaya. Sabi ng midwife, kayanin mo, anak mo yan.
push, ganun. Push mo yan, kaya mo yan. Kawawa yung baby mo, dapat ilabas mo yan. Ganun, guys. Push mo, ganun mo yung ulo mo. Push! 1, 2, 3, push. Pag humihilab, push. Pag medyo hindi humilab, pahinga ka muna. Ganun. Kasi yung panubigan ko ay ang tagal. Pumutok. Inintay pa talaga yung panubigan ko na pumutok. Gustong-gusto ko na palakasin ito. Kasi sobrang sakit na. Hindi na ako makatayo ng ayos. Hindi na ako makapaglakad ng ayos kasi parang andyan na talaga. Pero sabi niya, hindi ba pumuputok yung panubigan? Pero, ang masaklap guys, diba, nila, no? Masakit na yun, siyempre. Inano nila dito, kung meron na, meron na daw, pero hindi pa daw, pero lang, hindi pumutok yung panubigan. So, sabi ng mama ko, kapag medyo humilab, medyo push ng konti, at saka, para pumutok. Alam mo guys, ha? Kasi, natatawa talaga ako nun guys, kasi, mamaya ko na ikwento. Doon muna tayo sa, sa, push, may batang kulit pa. Hindi ka, tatlo kami ng anak. May unang nanganak alas 9 pa ng umaga. So, kami ng dalawang kasama ko. Yung kasama ko sa higaan talaga, sa paanakan, sa delivery room. Dalawa kami nung. Tatlo yung sa amin, assist. Yung midwife, at saka yung manager, yung staff, gano'n. Yung puwet ko, ginanong ako para hindi lalabas. Kasi, tapos parang matiringan pa ko ba ako sa Tagalog, hindi ko alam. Basta yung nanginginig yung parang sumitigas yung dito mo, yung paa mo. Hindi. Maingay. Tapos, siya guys, siyempre masakit naman yun. Dalawa kami ng anak. Sabi ko sa ko kasi siya na yung anak mo. Siya yung hilab na yung siya niya, no? Umiyak na siya. Umiyak. Hindi siya umiyak guys. Ako umiyak kasi dugo yung ko yun. Yung unang lumabas sa kanya, yung sa kanya kasi is maliit yung siya niya, is 2.5 yung bibi niya. Ay, 2.5. Sabi ko, diba, nag-pray na sila, gano'n. Tapos, nag-push na siya, utong na siya, nag-utong na siya ba? Sa kawan, gano'n. Tinanong ko siya, dahil masakit. Sabi niya rin, hoy, sabi ko, masakit. Kaya? Tapos, masakit yan. Tapos, diba, iniwan ako doon kasi nandun sila nakapokus sa mga anak. Mga anak na talaga guys. Hindi, sabi ko nga, tita yung tawag ko kasi guys. Kasi, yun lang. Tita lang kasama niya. Ang sabi ko, please, ng puwit ko kasi parang lalabas na yung yung parang ganun daw. Ayan. Lumabas na yung guys. Andun, dalawa lang dun na. Push siya ng push. Tinignan ko siya. Sabi ko nga, okay. Sabi ko, push. Masakit. Di ba sabi ko, nung nakita ko na ginawa niya talaga lahat is para lumabas. Andun. Kaya ko to. Kasi sabi ko sa partner na hindi ko na kaya kami.
Sa, sabi nila, kayanin ko daw. Kasi pag hindi ko daw kayanin is ma-hospital ako, ma-admit. Kasi sabi nga nila, yung dugo ko is 90. Tapos paswerte tayo, nanganak na ako. Tapos hindi pa rin pumutok yung panabigan. So sabi ko, push ako ng push. Ginaganon-ganon mo yung dyan ko. Ginaganon-ganon. Parang bumusog. Parang bubusog siya guys. Tapos, ayun like, sabi nila, nandiyan yung ulo. Eh, di ba, sabi, di ba, I mean, hindi ba pumutok yung panabigan ko. So, yung naramdaman ko na guys na parang may tubig na pumutok. Sabi ko sa kanila na parang may pumutok na. Parang may pumutok na panabigan. So, manganganak na ako. So, sakit na talaga. So, sure ka, lumagas na. Kasi, ay, oo nga pala. May panabigan na. Oh, pumutok na panabigan. So, hey, ito, push. Push ako. Sabi niya, andyan yung ano. Nahihirapan ko ako guys. May pag-ganon-ganon tayo sa app. Ganyan. Ganyan. Natatawa lang talaga ako sa sarili ko guys. Kasi tatlo silang nag-ano sa akin. May sa puwet, may sa paa, may sa tiyan. Pero salamat ako sa kanila ha. Ang ganda na nila mag-ano. Inaasikaso ka talaga nila. Tapos, sabi ni Bila Bibing, at yan na yung ulo. Push mo. Push. Ayan. Saan dyan yung ulo? May pag-ganon ako. Pagkilid. Tagas yung paa. Kasi parang parang mabikugan ako. Nanginginig din pa ako. Parang na-stuck na ba? Parang na-paralyze. Ganun. Hindi ginawa nila. Pinataas na nila nun. Hindi, sinabi nila na andyan na yung ulo. Tapos nilagyan pa ako dito ng pang-energy kasi parang matutulog talaga ako guys. Nakakatulog ako guys. Pero pag after a second, gigising ulit ako kasi masakit na naman. So ayun, push ako tapos sabi niya, no, sabi niya, Irina. So, ayun guys, push ako. Sabi niya, andyan na yung ulo. Ang ginawa ko guys para maniwala ako guys, kinapa ko yung yung kipi. Sabi ko, siya, wag mo hawakan kasi baka maano. Siya, ay, nadulas yung kamay ko. Akala ko dito. Akala ko guys dito. Sabi ko, ginanon ko. Ginanon. Yung nakapa ko na guys, doon ako push. Push na ako ng push. Ayun. Pagkalabas na dito, nag-stop ako dito. And then, push ulit ako dito. Tapos sabihin na, konting area lang daw dito guys. So, lalabas na nila agad. So, ayun na guys. Magpasalamat talaga. Yun lang. May part 2 pa guys. Bye-bye. Ay!